Overseas Confessions, OFW at 21. Hi, I'm Sean, 21 years old, isang OFW sa Saudi Arabia. First timer. At ito po ang aking kwento. Sa edad kong ganito, alam ko naman na bawal pa akong makipagsapalaran sa abroad. Ang bata ko pa, dapat nasa school, nag-aaral, nagbubuo ng pangarap. Pero minsan, hindi talaga nagtatanong ang buhay kung handa ka na. Basta kapag mahirap ang sitwasyon, kapag hirap ang pamilya, ikaw na yung kailangang pumili kahit masakit, kahit hindi mo pa kaya. Isa akong second year college noon, pero napilitang huminto, hindi dahil ayaw ko mag-aral, kundi dahil wala talagang budget. Lahat nagiging problema. Tuition, projects, pangkain, pamasahe. Ang hirap maging estudyante kapag wala kang sandalan. Kaya kahit ang dami ko pang gustong gaputin, mas pinili kong tumulong muna sa pamilya ko. At eto ako ngayon, nasa malayo, sa lupang hindi ko kakilala. Hirap sa trabaho, hirap sa sitwasyon, hirap sa lahat. Pero hindi alam ng parents ko yung tunay na nangyayari sa akin dito. At hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil ayaw ko silang mag-alala. Ayaw kong dagdagan ang iniisip nila. Kaya kahit pagod, kahit minsan halos maubos na ang lakas ko, tatawag pa rin ako ng nakangiti. Kunwari, okay lang. Kunyari masaya. Kunyari, kaya ko pa. Alam mo yung feeling na gusto mo nang sabihin, Ma, Pa, pagod na po yung anak nyo. Pero pipigilan mo. Kasi sila na lang ang lakas mo at alam mong ikaw rin ang lakas nila. Dito sa Saudi, doon ko naramdaman yung halo-halong emosyon. Pagod, stress, problema, anxiety, at homesickness. Alam ko naman na normal yan para sa isang OFW. Pero yung pinakamahirap sa lahat, yung sarili mong mga kapatid, hindi ka man lang kamustahin. Nakakalungkot na si mama at papa lang ang lagi kong kausap araw-araw. Para bang unti-unti ako nauubusan ng lakas. Kasi yung ibang taong inaasahan mong sasalo sa'yo, hindi man lang magparamdam. Minsan, parang ang halaga mo lang ay kapag may kailangan sila. Tayo kasi mga OFW, simple lang naman ang gusto natin. Isang kamusta ka dyan, sapat na. Yun lang. Yun lang ang nagpapagaan sa bigat na dala natin. Yun lang ang nagbibigay ng konting lakas kapag parang gusto mo nang sumuko. Pero kahit ganun, kahit masakit, kahit minsan parang mag-isa lang ako sa laban na to, nagpapatuloy pa rin ako. Hindi dahil madali, hindi dahil malakas ako, kundi dahil sina mama at papa ang inspirasyon ko. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko kakayanin magpakalayo, magtiis, at lumaban araw-araw. Hindi ko kayang tiisin ang lungkot, pagod at layo kung wala sila sa isip ko. Kaya Ma, Pa, kayo po talaga ang dahilan kung bakit ako nandito. Kayo ang dahilan bakit kahit hirap na ako, hindi ko masabi sa inyo. Kayo rin ang dahilan bakit kahit anong sakit ng katawan at puso ko, bumabangon pa rin ako. I miss you Ma, I miss you Pa. At balang araw, uuwi ako
nang may dalang magandang buhay para sa atin. Kahit gaano kahirap dito, hindi ako susuko para sa inyo. Sean from Saudi Arabia. Salamat Sean sa pag-send ng letter at sa tapang na pag-open up mo. Hindi biro ang bitbit mong kwento. Especially sa edad mo. First timer sa abroad, malayo sa pamilya, at pinipiling tiisin ng lahat para sa mga magulang niya. Pero Sean, ito lang masasabi ko. Hindi ka mahina, matapang ka. Hindi lahat ng 21-year-old ay kayang gawin yung ginawa mo. Sumugal, mag-stop ng college, at pumunta na ibang bansa para tulungan ang mga magulang mo. Yung bigat na nararamdaman mo, yung mga stress, homesickness, yung pagod, lahat yan valid. You're not overreacting. Hindi yan drama. Normal yan sa isang OFW. Yun lang, mas mabigat dahil mag-isa mong dinadala yung nararamdaman mo araw-araw. So tama ka, ayaw mong mag-alala yung mga magulang mo. Pero sana, wag mo rin kalimutan na anak ka nila. May karapatan kang magsabi. Hindi naman bababa ang tingin ng mga magulang mo sa'yo kapag sinabi mo to. I think for me, mas lalo ka nilang iintindihin, mamahalin, at aalagaan. Sabi mo nga, kung ikaw ang lakas nila, ikaw rin sila ang lakas mo. So yung nararamdaman mo naman towards sa mga kapatid mo. Totoo yan, maraming OFW ang nakakaramdam niyan na hindi na sila kinakamusta or kakausapin lang sila pag may kailangan. For me, minsan, hindi naman siguro dahil sa hindi ka nila mahal. Pero minsan siguro, hindi lang nila naiintindihan ang bigat ng buhay abroad. And valid naman yung nararamdaman mo kung hindi ka kinakamusta. But for me, I would reach out to them and sabihin mo ang nararamdaman mo. And lastly, itong masasabi ko sa'yo, hindi mo kailangan maging malakas araw-araw. Hindi lahat kailangan mong kayanin mag-isa. Hindi mo kailangan isarili lahat ng nararamdaman mo. Pwede kang magpahinga, pwede kang umiyak, pwede kang magsabi sa mga mahal mo sa buhay. You're doing something incredibly brave. At hindi mo naman kailangan patunayan araw-araw na kaya mo. Kahit minsan lang, payagan mong tulungan ka ng mga mahal mo sa buhay. Kaya take it easy, mahal ka ng magulang mo. Isa kang mabuting anak, isa kang OFW. At isang taong may karapatang mahalin, intindihin, at kamustahin. So thank you for sharing this confession, Sean. So hopefully, kahit papano, medyo gumaan yung pakiramdam mo na mailabas mo to kahit sa isang letter lang. So to all people now watching this episode, if you guys want to share some comments or advice para kay Sean, feel free to write it in the comment section. So that's it for today's episode. Thank you guys for watching. This is Overseas Confessions. No names, just emotions. I'll see you guys on my next video. Mabuhay ka at mabuhay kayong lahat. Ayos. Overseas Confessions, mga